Ipinangaral ni Jesus ang paghahari ng Diyos. Sakit ay kanyang ginamot. Alleluia, Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong si Jesus ay nasa isang bayan, isang lalaking ketongin ang lumapit sa kanya. Pagkakita ng ketongin sa kanya, ito'y nagpatira pa at namanhik sa kanya. Ginoo, kung ibig po ninyo, ako'y inyong mapagagaling. Hinipo siya ni Jesus at ang sabi, ibig ko, gumaling ka. Pagdakay, nawala ang kanyang ketong at pinagbilinan siya ni Jesus. Huwag mong sasabihin ito kanino man. Sa halip ay pumunta ka sa saserdote at pasuri. Pagkatapos, maghandog ka ng haing iniutos ni Moises bilang patotoo sa mga tao na magaling ka na. Ngunit, lalo pang kumalat ang balita tungkol kay Jesus, kaya dumagsa ang napakaraming tao upang makinig at magpagamot sa kanya. At si Jesus ay laging nagpupunta sa ilang napuok at nananalangin. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po ang lahat at makinig sa homilya. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga rin sa lahat ng mga nasa barangay na nakakapakinig ng ating banal na misa, sa lahat ng nasa tahanan na nagsisimba via online, sa lahat ng nasa abroad, isang magandang araw po sa inyong lahat. Kasama kayo sa ating banal na pagdiriwang dito sa ating parokya. Panandalian po tayong huminto sa pagninilay tungkol sa linggo ng pagpapakita ng Panginoon o yung sa Ingles, Epiphany Week. Kasi kahapon, pinagdiwang natin ang kapistahan ng Poong Jesus Nazareno. So huminto muna tayo kahapon. No? Kaya yung pagninilay natin kahapon, hindi tungkol sa pagpapakita ng Panginoon, kundi tungkol sa Poong Jesus Nazareno, sa mga debosyon. Yun ang ating pinagnilayan kahapon. Kaya naman, ituloy natin. Balik na tayo ulit doon sa pagninilay natin tungkol sa linggo ng pagpapakita ng Panginoon. Balikan muna natin yung ating pagninilay noong Lunes. Naalala nyo pa po ba? O syempre hindi na, di ba? Alam mo naman tayo, madaling makalimot. Kaya nga, paulit-ulit ako para paalalahanan tayo. No? Nung Lunes, sa pamamagitan ng trabaho o mabuting gawa, nakikita ang Diyos. Di ba? Sabi natin, kapag ang isang tao walang trabaho, hindi mo maramdaman. Walang ambag, hindi mo maramdaman. Walang ginagawa sa bahay, hindi mo maramdaman. Kaya nga ang Diyos, kahit hindi natin nakikita, ramdam na ramdam natin sa Kanyang mga mabubuting gawa. Yun yung nung Lunes. Martes naman, ay nagpapakita sa atin ang Panginoon sa Kanyang pagbabahagi.
Naalala nyo yung kwento ng pagpaparami ng tinapay. Ilang tinapay? 5. Ilang isda? Yan, pinaramit, pinakain ang libo-libong tao. Naramdaman, nakita ng mga tao si Jesus dahil hindi siya madamot. Ang taong madamot, yun ang laging nagtatago. Hindi nagpapakita. Ayaw magbigay, ayaw magpautang, magtatago. Ayaw magbayad ng utang, magtatago. Ayaw magbigay ng aginaldo, magtatago. Ganyan ang taong madamot. Pero ang taong mapagbigay, hindi lang nakikita, kundi nadarama. Nagpakita naman si Jesus na lumalakad sa ibabaw ng alon noong Miyerkules. Naalala niyo pa yung kwento? Diba? Hinahampas ng malakas na alon ang kanyang mga alagad. Samantalang si Jesus naglakad sa ibabaw ng alon, sa ibabaw ng tubig. At dito'y pinapakita sa atin na ang Diyos nakikita sa mga unos. Ang Diyos nakikita sa mga unos. Ngayong araw na ito, ipinakita muli ni Jesus ang kanyang sarili sa pamamagitan ng pagpapagaling sa isang ketongin. Pagpapagaling. Kaya nga, ang Diyos, masasabi natin, nakikita sa mga pagpapagaling. Pinagaling kasi ni Jesus ang isang ketongin. Kung tutuusin, walang lunas sa sakit na ito noong panahon ni Jesus. Kaya nga, hindi nilalapitan ang mga may ketong dahil nakakahawa. Nilalayuan dahil pwede itong makahawa. Ngunit dahil naglakas ng loob o naglakas loob ang ketongin makalapit kay Jesus, kung kaya't si Jesus mismo ang nagpakita na siya ay nakapagpapagaling. Pagpapagaling. Si Jesus, nang siya'y magpagaling ng may sakit na simulang makita o mapansin ng mga tao. Pero noong wala siyang ginagawang milagro, nung hindi siya nakapagpapagaling o nagpapagaling, hinahamak-hamak siya ng iba. Di ba? Ganito madalas kalupit ang tao. Nakikita ka lang kapag may nagagawa ka sa tao. Nilalapitan ka lang kung may mapapala sa'yo. Pinapansin ka lang kapag may kailangan. Tama ba? Di ba? Yung mga anak po ninyo, di ba? Pag may pinabibili, di ba? No? Ang lambing-lambing. O kaya, ang bilis maghugas ng pinggan, no? Alam mong may kailangan. O kaya, no? Laging nandyan, no? Nagpaparamdam. Ganyan ang tao. Kasubukan mo, pag wala ka ng pera, tignan mo kung sino pa rin ang kaibigan mo. Kasi ang tao, pag may napapala sa'yo, laging andyan. Tamo kahapon, nagpakain tayo. Di ba? Meron tayong pakaridad. Ang daming tao. No? Wala nang pakaridad ngayon. No? Bilang na lang tayo. No? Ganyan naman talaga ang buhay. No? Pero huwag kayong mag-alala. No? Hindi naman ganon si Jesus. Hindi siya ganon. Hindi niya kailangan ng pansin. Hindi siya nagpapapansin. Ang kailangan lang ni Jesus gawin kung ano ang mabuti. Kaya nga, nang matapos niyang pagalingin ang ketongin, mahigpit niyang ibinilin, huwag mong sasabihin ito kanino man. Ganyan si Jesus, hindi papansin. Yung iba, konti lang ang nagawa, akala mo, ang dami na, no? Ang dami nang nagawa. Yung iba kailangan pansinin sa mga nagagawa. No? Nagpatayo ng eskwelahan. Meron namang initial na pangalan niya, di ba? Kala mo, sa bulsa mo po kinuha. Sa iyo galing. Di ba?
Pero tayo, tuwan-tuwa na din. No? Pero tutusin, hindi naman niya yan kanya. Trabaho lang niya yon. Siyempre. Diba? Ikaw ang binoto. Ganyan eh. No? Konti lang ang magawa, papansin. Pero si Jesus, hindi. Hindi nagpapansin. Hindi kailangan ng atensyon. At gagawin ng mabuti, hindi para makilala. Kundi dahil iyon ang kagustuhan ng kanyang Ama. Itong hamon sa atin. Itong hamon sa atin. Gagawin ang isang bagay hindi para mapansin. Hindi para makilala. Maglilingkod, hindi para mapansin ng lahat. Hindi sa atensyon. No? Kaya yung mga lingkod natin, kapag hindi ko kayo napapansin, huwag kayo sumasama loob. Hello? Ha? Kasi hindi naman kayo sa akin naglilingkod. Sa Kanya kayo magpapansin. Sa mahal na ina. Hindi kay Father. Hindi ko lagi sasabihin, very good. Hindi ko lagi sasabihin, oh, magaling. No, hindi. Magpapapansin tayo sa Diyos. Magpapapansin tayo sa mahal na ina. Dahil hindi mo kailangan ipagsigawan ang ginagawa mo para mapansin ng Diyos at ng mahal na ina. Dahil sa lihim, kaya yan makita. Mga kapatid, hindi kailangan ng Diyos ang ating pansin. Tayo ang nangangailangan ng pansin. Kaya't ang tanong, ano ang iyong gagawin? Hindi nawa tayo o hindi man natin maiwasan ang magpapansin. Hari nawa, para sa Diyos, meron tayong gawin para tayo ay Kanyang pansinin. Amen? Amen.